Mga kongresista may paalala at babala sa publiko kaugnay sa naglilipa ng fake news ngayong April's Fool's Day. Kamara tiniyak na magpapatuloy sa pagbuo ng mga mekanismo at polisiya para mapigilan na ang pagkalat ng mga maling impormasyon, lalo na sa social media. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita, live. Angelique, bagamat uso ang mga pagbibiro at mga prank ngayong April Fool's Day, patuloy ang paalala ng mga kongresista sa publiko na manatiling maging mapanuri sa mga nababasa o naririnig, lalo na laban sa mga fake news. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, pangunahing huwag dapat i-prank ngayong araw ang mga kababayan nating naghahanap buhay lamang tulad ng mga delivery rider at sellers. Marami na kasi umanong nabiktima nito at nadadamay ang mga inisenteng tao. Kasabay niyan, dahil nalalapit na ang Hatol ng Bayan 2025, pinag-iingat din ng kongresista ang bawat isa sa mga naglipa ng maling impormasyon. Ganyan din ang panawagan ng mga kasamahan sa Makabayan Block ni Manuel na sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers naman nagpaalala sa lahat na wag nang manloko, April Fool's Day man o hindi, dahil nakakaepekto ito sa ating mga kababayan. Kaugnay pa rin ang usapin sa fake news, sa susunod na linggo, inaasang ipagpapatuloy ng House Tri-Committee ang kanilang pagdinig para sa pagbuo ng mga mekanismo at polisiya para mapigilan na ang pagkalat ng mga maling impormasyon, lalo na sa social media. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng ilang kongresista. April Fool's Day, maraming nagpapaalala na huwag i-prank ang mga naghahanap buhay tulad ng mga delivery driver, yung mga tindera, sellers. Tama yan. Pero on a greater scale, ang order ng taong bayan ay serbisyo, hindi panloloko. April Fool's man o hindi, offensive po na paglaruan ang feelings ng mga Pilipino. Tuwing eleksyon kasi hinahabol ng mga trapo ang boto ng kabataan na mayorya sa mga botante. At ang daming binebenta sa atin para makuha ang boto natin. Pero dapat matapos na ang panahon ng pagloloko. Itong mga nagpapakalat ng misinformation, disinformation, and malinformation, dapat April 1 lang kayo. Huwag na kayong umulit sa April 2 hanggang sa the rest of the days in the year. No? So kung maaari, huwag na kayong tawag dito, yung manloko. Huwag na kayong magsinungaling. Baguhin natin yung kultura na hindi na dapat tayo nagsisinungaling dahil mahirap yan tularan ng mga kabataan. Angelique, paalala pa nga ng mga kongresista kung ang panloloko ay may matindi ng epekto katulad na lang ng pang-scam o pangunguha ng pera ng mga inosente nating kababayan, ay yan din ay may kaarampatang parusa, kaya talagang dapat iba yung pag-iingat sa bawat isa. Angelique? Yes, Samela, last hearing na ng Tri-Com Committee, marami ng matataas na opisyal na dumalo, di ba? At kasama rin dyan yung mga vlogger for the first time na humarap na. Sa next hearing, sino naman kaya ang mga dapat nating abangan? Barbers, isa nga sa mga kongresista na nagtutulak nitong pagdinig tungkol nga dito sa laban sa fake news, ay sa susunod nilang pagdinig ay iimbitahan pa rin nila itong mga vloggers at iba pang personalidad dahil ang gusto nga nila ay makabuo ng matibay na mga polisiya at mekanismo para nga mapigilan na itong pagkalat ng fake news. At sa panig naman ng Makabayan Block, inaasahan nilang dadalo sa susunod na pagdinig itong mga opisyal ng Meta o itong ang Facebook para ma-raise din yung iba pa nilang concerns at talagang sa mga social media platform pa lang ay maharangan na itong pagkalat nga ng mga maling impormasyon. Angelique? Oo, yes. Mela, meron bang mga hindi pa rin dumadalo ng mga vlogger?
Angelique, alam mo dun sa inimbitahan ng mga kongresista, actually hindi lang vloggers, pero may mga artista din, may mga malalaking artista sila na inimbitahan na, alam naman kasi natin ngayon, Angelique, yung mga artista ngayon ay nagvo-vlog na rin. Pero sa susunod na pagdinig, Angelique, no, inaasahan natin na tatanungin pa rin natin ang House Tri-Committee kung sino yung particular mga personalidad na kasama sa kanilang guest list. At syempre, ang mas mahalaga, aabangan din natin kung sino yung mga mismong dadalo. Pero Angelique, ang tinitiyak nga no, ng ating mga mambabatas para din sa kaalaman ng mga publiko, hindi naman nila binuo itong pagdinig na ito para lamang manindak or talagang manakot ng mga vlogger. Pero ang gusto nga nilang talagang manaig dito ay kung paano pa mas masiwaan ng mas maayos itong social media platforms at talagang mapigilan na itong pagkalat ng fake news. Angelique?